Dear Miss Love, ako po si Lara. 23 years old, bagong guro sa pampublikong paaralan dito sa bayan namin. Pangarap ko talagang magturo, kaya kahit mahirap, tinapos ko ang kursong edukasyon. Ngayon, hawak ko na ang sarili kong klase. Masarap sa pakiramdam, pero aaminin ko, nakaka-stress din. Bukod sa pagiging abala sa trabaho, may bago ring pagbabago sa buhay namin sa bahay. May bagong kinakasama ang nanay ko. Naiintindihan ko siya kasi matagal na siyang nag-iisa. Pero aaminin ko noong una, parang hindi ko matanggap. Ang asawa niya ngayon ay si Ramon. Pero mas madalas ko siyang tawagin na Tito Ramon. Iyon na kasi ang nakasanayan ko mula pagkabata dahil kaibigan na siya noon pa man ng tatay ko. Si Tito Ramon ay nasa early 40s na. Matangkad, maayos manimit at may itsura. Dating OFW, pero ngayon ay nandito na lamang sa Pilipinas, tumutulong kay mama sa maliit naming negosyo. Maalalahanin siya. At sa totoo nga lang parang mas maalaga pa siya kaysa sa tatay ko. Kaya kahit medyo naiilang ako sa umpisa, unti-unti ko rin siyang nakilala. At doon nagsimula ang kung anong hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Lara, kumain ka pa? Sabi niya habang inaabot sa akin ang ulam. Nakita kita kanina, parang ang dami mong papers na minamarkahan. Siguradong hindi ka na naman halos kumain sa school. Napatingin ako sa kanya sandali. Salamat po. Ayos lang ako, busog na ako. Sabi ko. Hindi yan pwede, iha. Sabat naman ni mama na abala sa cellphone. Kailangan mong kumain ng marami. Baka mamaya magkasakit ka pa. Ang Tito Ramon mo pa naman ang nagluto niyan. Napatigil ako. Hindi ko akalaing siya palang nagluto. Ang sarap. Napakasarap po ng luto niyo. Sabi ko at kumuha ulit ng kaunting ulam. Ngumiti siya. Salamat, iha. Basta kapag pagod ka, huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo. Simpleng usapan lang yun. Pero may kung anong kumislot sa dibdib ko. Parang ibang dating kapag siya ang nagsasabi ng mga bagay na iyon. Kinabukasan, sobrang dami kong ginagawa. May exam kasi ang mga bata, kaya gabi na akong nakauwi. Madilim na halos sa labas, at ang bigat ng katawan ko. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Tito Ramon na nakaupo sa may sala. Nanunood ng balita. Oh, andiyan ka na pala. Bati niya. Gabi ka na, nagpahatid ka ba? Umiling ako. Nag-tricycle lang po. Wala naman masyadong tao sa daan. Nako dapat sinusundo na lang kita. Delikado na sa daan pag ganitong oras. Okay lang ho ako. Pero sa loob-loob ko, parang may kilig na may nag-aalala sa akin ng ganoon. Tumayo pa siya at inabot ang mga daladala ko. Unti-unti na akong nasasanay sa mga ginagawa niya. At alam ko ring tila nagkakapuwang siya sa puso ko. Hindi bilang asawa ng aking nanay, kundi bilang espesyal na lalaki. Isang gabi, wala si mama dahil kailangang pumunta sa supplier ng negosyo. Kami lang dalawa ang naiwan. Naghanda siya ng hapunan at sabay kaming kumain. Tahimik lamang sa umpisa, pero siyang unang nagsalita. Kumusta sa school? Hindi ka ba nahihirapan sa mga estudyante mo? Medyo po, pero kakayanin. Minsan nakakainis kasi pasaway, pero masarap ding nakikita na natututo sila, sabi ko. Ngumiti siya. Bagay talaga sa'yo ang pagtuturo. May tiyaga ka, gaya ng mama mo, pero mas masayahin ka nga lang sa kanya. Natawa ko. Ako po masayahin? Parang hindi naman. Masayahin ka, yun ang nakikita ko sa'yo. Saglit siyang tumigil. Tsaka may idinugtong pa na salita. Tsaka, maalaga ka rin.
Ramdam ko sa mga kilos mo. At meron pang isa. Mas maganda ka naman sa nanay mo. Natawa ako at napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Pagkatapos naming kumain, nagpa siya akong maghugas ng plato. Tumayo naman siya para tulungan ako. Ako na dyan, Lara, magpahinga ka na lang. Umiling ako. Okay lang po, Tito Ramon. Kaya ko naman eh. Napatigil ako nang magdikit ang kamay naming dalawa. Hindi siya agad bumitaw at hindi ko rin alam kung bakit parang natulala ako. Pasensya na. Mahina niyang sabi. Tsaka siya tumawa ng medyo pilit. Medyo nadala lang. Ngumiti lang ako kahit ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Wala po yun, sabi ko. Pero sa loob-loob ko, may kakaiba sa bawat kilos niya. At mas lalo ko lang nararamdaman na hindi ko na kaya siyang ituring na pangalawang ama. Pag-akyat ko sa kwarto, hindi ko mapigilang isipin ang mga nangyari. Bakit parang may kakaiba akong nararamdaman tuwing kasama ko siya? Pero bakit parang iba ang tingin ko sa kanya? Nakahiga na ako pero paulit-ulit sa isip ko ang eksena sa kusina. Ang titig, ang ngiti, hindi ko maipaliwanag kung ano nararamdaman ko. At natatakot ako. Kasi baka totoo nga na unti-unti na akong nahuhulog sa isang bagay na bawal. Kinabukasan, bago ako pumasok, nag-abot pa siya ng baon. Nagluto raw kasi siya at sabi niya pananghalian ko na yon. Hindi ko alam pero ramdam kong iba ang tingin niya habang inaabot niya yon. Hindi na ito simpleng pag-aalaga lang sa anak ng asawa niya. Ako naman, imbis na tanggihan, tinanggap ko yon ng may kaba at kilig. Salamat, Tito Ramon. Mahina akong sabi. Ngumiti siya. Mag-ingat ka ha? Huwag mong papabayaan ang sarili mo. Kumain ka ng marami. Doon ko naramdaman, nagsisimula na talaga ang isang lihim na hindi ko alam kung paano ko pipigilan. Unti-unti akong nagkakagusto sa kanya. Pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako mapakali. At kinabukasan nga nun sa klase, hindi ako makapag-focus. Ma'am, tama po ba to? Tanong ng isa kong estudyante habang hawak ang papel. Oo, tama yan. Sagot ko kahit ang totoo hindi ko malang nabasa ng buo. Napabuntong hininga ko. Ako mismo, nararamdaman kong may nagbabago sa akin. At ang pinagmumula nito ay si Ramon. Gabi na ulit, akong nakalabas ng school matapos ang faculty meeting. Laking gulat ko nang makita akong may nakapark na kotse sa labas. At nandun si Tito Ramon. Tito Ramon, tawag ko habang papalapit. Ngumiti siya. Sabi ko na nga ba gagabihin ka na naman kaya naisipan kong sunduin ka na. Nako naman, nakakahiya naman po sa inyo. Wala namang nakakahiya kung aalagaan kita. Sagot niya sabay bukas ng pinto ng kotse. Sumakay ka na, gabi na rin. Wala na akong nagawa kundi pumasok. Tahimik kami sa unang minuto ng biyahe. Pero ramdam ko ang titig niya paminsan-minsan. Hindi ko alam kung bakit ang bilis ng tibok ng puso ko. Lara? Basag niya sa katahimikan. Alam mo bang proud ako sa'yo? Napatingin ako sa kanya. Bakit naman po? Bata ka pa lang, nakikita ko na sa'yo kung gaano kakasipag. Ngayon, teacher ka na. Hindi lahat ng bata may tiyagang kagaya mo. Napakalaki ng halaga mo. Natahimik ako. Hindi ko akalaing maririnig ko yon mula sa kanya. Salamat po. Ang sarap naman marinig niyan. Hindi lang ako basta nagsasabi. Totoo yun, Lara. Dagdag pa niya at mabilis na bumalik ang tingin sa kalsada. Pagdating namin sa bahay, wala pa si Mama. Ayon kay Tito Ramon, pumunta pa ito sa supplier at baka gabihin na naman. Naiwan kaming dalawa sa may sala. Gusto mo ng kape? Alok niya. Opo, para pampatanggal ng antok. Habang nagtitimpla siya sa kusina, nakaupo ako sa may sofa at nakatitig sa may sahig.
Naisip ko, normal lang naman ang ginagawa namin, di ba? Wala naman kaming ginagawang masama. Pero bakit parang ibang-ibang epekto nito sa akin? Maya-maya ay bumalik siya, dala ang 2 tasa. Ingat ka, mainit pa yan. Salamat po. Sabi ko sabay higop. At napangiwi na lang ako dahil mainit nga. Natawa siya at nag-abot ng tissue. Sabi ko na nga ba, lagi ka pa rin padalos-dalos. Parang dati lang nung bata ka. Ang bilis-bilis mo tapos bigla ka nalang iiyak. Naalala niyo pa po yun? Tanong ko. Siyempre naman, minsan nga mas malinaw pa sa akin ang mga alaala mo kaysa sa sarili kong kabataan. Sagot niya. Nagtama ang mga mata namin. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero parang tumigil ang oras. Ako na mismo ang unang umiwas dahil ramdam ko na ang pamumula ng pisngi ko. Kinabukasan, sinundo ulit ako ni Ramon matapos ang klase. Nagulat nga ulit ako nung makita ko siyang naghihintay. Sabi ko na nga ba nandito ka na naman? Biro ko sa kanya pero halatang may kaba ang boses ko. Bakit ayaw mo ba? Tugon niya sabay kindat. Hindi naman ho sa ganun. Baka kasi isipin ng mga kasamahan ko Wala silang dapat isipin. Wala namang masama kung sunduin kita. Dugot laman ng asawa ko ang inaalagaan ko. Sagot niya sabay bukas ng pintuan ng kotse. Hindi ko alam kung paano ko makakapalag sa ganitong sitwasyon. Kaya sumakay na lamang ako. Pero sa loob-loob ko, ramdam kong lalong lumalapit ang espasyo naming dalawa. Habang nasa biyahe, bigla siyang nagsalita. Lara, may tatanungin ako. Huwag kang magagalit Napatingin ako. Ano po yun? Kung sakali bang hindi ako naging asawa ng mama mo, sa tingin mo, magiging komportable ka sa akin? Nanlamig ako sa tanong niya. Hindi ko alam ang isasagot. Bakit niyo po tinatanong yan? Umiling siya. Wala naman. Curious lang ako kasi minsan naiisip ko, kung ibang pagkakataon lang sana baka tayong dalawang nagkatuluyan. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Ramdam kong namula ang mukha ko, kaya pinilit kong gawing biro. Ako tito, baka naman nasasobrahan na kayo sa kape niya kung ano-ano nang naiisip niyo Natawa siya, pero ramdam kong hindi yun simpleng biro sa kanya. Pagka-uwi namin, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala pa rin nun si mama kaya kami lang ulit. Naupo kami sa terrace at pinapanood lang ang pagbagsak ng malalakas na ulan. Ang lamig, nakaka-relax talaga, sabi ko. Pero mas nakaka-relax kung may kasama kang kakwentuhan. Sagot niya. Nagkatitigan ulit kami. Hindi ko alam kung bakit, pero parang unti-unti akong hinihila papalapit sa kanya. At doon ko naramdaman ang kaba at kilig na nagsasama na. Lara, mahina niyang sabi. Alam mo bang espesyal ka? Parang natuyuan ako ng lalamunan. Gusto kong magtanong kung anong ibig niyang sabihin, pero hindi ko naman magawa. Bumukas ang gate. Dumating na si mama. Basang-basa dahil walang payong. Agad kaming naghiwalay ng tingin ni Tito at nagtulong na salubungin siya. Ay naku Ramon, Lara, pasensya na kayo Ang daming aberya sa supplier. Sabi ni Mama habang pinupunasan ng sarili. Ngumiti si Tito Ramon at mabilis na inalalayan siya papasok. Ako naman, naiwan na lang doon. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin itong mga nakaraang linggo. Tuwing kasama ko si Ramon, iba ang tibok ng puso ko. Alam kong mali at alam kong bawal. Pero bakit parang mas lalo kong nahuhulog sa bawat ngiti at bawat tingin niya. Lalo na sa pag-aalaga niya sa akin. Isang Biyernes ng gabi, may inatendang seminar si Mama sa kabilang bayan. Sinabi niyang baka gabi na siya bago makauwi. Anong gusto mong kainin, Lara? Tanong niya habang nasa kusina. Kung ano na lang pong madali. Kahit pritong itlog at tuyo okay na ako. Tumawa siya. Huwag namang ganun. Friday night ngayon kaya kailangang espesyal. At ayun nga,
Nagluto siya ng fried chicken at kung ano-ano pa, na para bang birthday ko. Habang nagluluto siya, pinapanood ko lang siya mula sa mesa. Ang kilos niya ay maingat, parang sanay na sanay. Hindi ko maiwasang isipin, paano nga ba kung ibang sitwasyon? Paano nga ba kung hindi siya ang asawa ng mama ko? Tikman mo to, sabi niya habang inaabot ang plato sa akin. Tinikman ko yon at napawaw talaga ako. Ang sarap. Gumiti siya. Halatang natuwa. Buti na lang talaga pasado sa'yo. Alam mo ba, mas masaya kung pinagluluto ka kaysa sa kahit sino. Napatigil ako. Bakit po ako? Nagtagal ang titig niya bago siya sumagot. Kasi special ka, Lara. Parang huminto ang oras. Naririnig ko ang malakas na kabog ng puso ko. Pinilit kong umiwas at ngumiti na lang, pero alam kong iba na ang sinasabi niya. Pagkatapos naming kumain, lumipat kami sa may sala para manood ng TV. Hanggang sa biglang nawala ng kuryente. Brown out? Sabi ko. Sandali lang kukunin ko yung kandila. Sagot niya. Nung sindihan niya ang kandila, nagkaroon ng malamlam na ilaw sa paligid. Naging mas intimate ang pakiramdam ng lugar. Naupo siya sa tabi ko, mas malapit kaysa sa dati. Hindi ka ba natatakot, Lara? Saan po? Ngayon? Hindi po. Alam ko namang hindi niyo ako pababayaan eh. Doon ko naramdaman na parang unti-unti na akong hinihila ng sitwasyon. Ang init ng paligid, ang katahimikan, ang liwanag ng kandila, lahat nagtutulak sa akin na huwag nang lumayo. Nasubukan ng bawal. Lara, mahina niyang sabi. Halos pabulong. Alam mo bang mahirap pigilan ang nararamdaman? Napatitig ako sa kanya. Hindi makapagsalita. Hindi ko ginusto to. Pero sa araw-araw kitang nakakasama at nakikita, alam mo bang nahuhulog ako sa'yo? Tito Ramon? Mahina akong tugon. Gusto kong kontrahin siya pero hindi ko kaya. Unti-unti siyang lumapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya. At bago pa ako makaisip, naramdaman ko ang labi niya sa labi ko. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Gusto kong lumayo, pero mas malakas ang humihila sa akin para manatili. Unti-unti akong bumigay. Gumanti ako sa halik niya, kahit alam kong mali. Hindi ko alam kung gaano katagal ang nangyari. Basta ang alam ko, nahulog na ako. Pagkatapos, magkatabi kaming nakaupo. Parehong habol ang hininga. Lara, basag niya sa katahimikan. Pasensya ka na, hindi ko dapat ginawa yon. Umiling ako. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Ako rin naman eh. Napatigil ako. Pilit tinahanap ang tamang salita. Ako rin naman eh. Hindi ko napigilan. Niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin nito pero isa lang ang sigurado ko, Lara. Hindi kita kayang iwan. Napapikit ako. Sa isang banda natatakot ako sa magiging kapalit ng lahat ng to. Pero sa kabilang banda din, may kakaibang ligaya kong nararamdaman sa bisig niya. At pag-akyat ko sa kwarto, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang halik na yun. Dapat ba akong mangamba? O dapat ba akong matuwa? Kung malalaman ni Mama, siguradong masisira ang lahat. Pero kung pipigilan ko naman ang nararamdaman ko, baka hindi ko rin kayanin. Pinikit ko ang mga mata ko. Muling bumalik sa isip ko ang halik namin ni Tito Ramon. Doon ko tuluyang naunawaan. Gusto ko siya. Gustong-gusto ko talaga siya. Mula nang mangyari ang halikan sa pagitan naming dalawa, hindi na naging pareho lahat. Kahit pa magkunwari kami sa harap ni Mama na normal lang, ramdam kong may lihim na nag-uugnay sa amin. Bawat tinginan namin, bawat hawak namin, punong-puno ng mensahe na kami lang dalawang nakakaintindi. Isang araw, may bigla ang faculty activity kaya kinailangan naming mag-overtime. Nag-text ako kay Mama,
Pero busy daw siya sa negosyo at hindi niya ako masusundo. Maya-maya, nag-text si Tito. Ako na lang ang susundo sa'yo, Lara. Huwag kang uuwi mag-isa, ha? Napakagatlabi ako. Hindi ko nga siya tinext dahil alam kong delikado. Pero heto pa rin siya. Siya ang dumating. Kaya nung matapos ang trabaho, nakita ko na siyang nakapark sa labas ng gate ng school. Nakangiti siya habang nakasandal pa sa kotse. Parang eksenang hindi ko na malilimutan. Pag-upo ko, agad niyang inabot ang seatbelt para isuot sa akin. Dahil masyadong malapit ang mukha niya, halos magdikit na ang labi naming dalawa. Napahinga ako ng malalim. Para safe ka. Bulong pa niya. Habang bumabiyahe kami, nagpatugtog siya ng mellow na kanta. Tahimik lamang ako na nakatanaw sa labas, pero hindi ko maiwasang mapansin ang kamay niyang unti-unting lumalapit sa kamay ko. At bago pa ako makaiwas, hinawakan na niya to. Ramon, mahina akong sabi. Relax lang, wala namang makakakita. Tugon niya, habang hindi inaalis ang mga mata sa daan. Pero ramdam ko ang diin ng pagkakahawak niya. Parang ayaw na niya akong pakawalan. Pagkalagpas namin sa highway, bigla siyang lumiko. Papasok sa mas liblib na daan. Pero puro talahiban na lang ang makikita. Mga matataas na talahib. Mga puno sa paligid. Nagulat ako. Tito, bakit dito? Shortcut to pero gusto ko rin makasama ka ng walang istorbo. Sagot niya habang dahan-dahang nagpapark sa gilid. Natigilan ako. Tanging ilaw ng poste ang nagbibigay liwanag sa kotse. Tahimik kaming dalawa hanggang bigla niyang hinawakan ang pisngi ko at huinarap sa kanya. Lara, namiss kita, bulong niya. At bago ko pa maisip ang kahit ano, hinalikan na niya ako. Mas mapuso kaysa sa dati, mas sabik. Napapikit ako at gumanti. Ramdam ko ang lamig sa loob ng kotse. Pero mas nangingibabaw ang init. At ang tibok ng puso naming sabay na bumibilis. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero para kaming nasa ibang mundo. Ang kotse ay naging kanlungan ng lihim naming pagmamahalan. Niyakap niya ako ng mahigpit at ako naman, hindi na nagdalawang isip na yakapin siya pabalik. Grabe yung kiliting nararamdaman ko sa tuwing dumadampi ang labi niya pababa sa leeg ko. Hindi ko na naisip kung may makakita. Ang nirerespetong guro ay nasa kanlungan ng asawa ng iba. Pero ang masakit, asawa ng kanyang ina. Hindi na niya naisip yun. Bagkus binigay niya na ang sarili kay Ramon nang walang pag-aalinlangan. Saksi ang madilim na kapaligiran, ang matataas na talahib sa gilid, kung paano siya dinala ni Ramon sa rurok na hindi niya malilimutan. Hindi ko kayang itago, Lara. Sabi niya habang nakasandal ako sa dibdib niya. Kapag kasama kita, parang ayokong matapos ang oras. Napakagatlabi ako. Tito, paano kung malaman ni Mama? Paano kung mahuli niya tayo? Kahit ano pang mangyari, mag-iingat tayong dalawa. Sagot niya at muli akong hinalikan. Pagdating namin sa bahay, halos sabay lang din si Mama na dumating mula sa negosyo. Buti na lang at nakapag-ayos na kami ng sarili. Pero ramdam ko pa rin ang init ng labi ni Ramon sa labi ko. At ang amoy ng pabango niya sa damit ko. Habang nagkukwento si Mama tungkol sa maghapong trabaho, tahimik lamang kaming dalawa. Nagpapanggap na parang walang nangyari. Pero sa ilalim ng mesa, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. At kahit gusto kong bawiin, hindi ko magawa. Kinagabihan nag-usap kami sa terrace habang tulog na si Mama. Handa ka bang ipagpatuloy ito, Lara? Tanong niya na seryoso ang mga mata. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam, Tito. Natatakot ako. Pero sa tuwing kasama naman kita, parang hindi ko naman kaya. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin nito pero isa lang ang malinaw. Hindi ko kayang mawala ka. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa tawa. Niyakap niya ako at doon ko naramdaman na kahit mali, mas nanaisin ko pa rin sumugal
kaysa iwasan siya. Simula noon, hindi na lang sa bahay nangyayari ang aming bawal na ugnayan. Pati sa loob ng kotse, sa bawat paghatid sundo niya, doon kami nakakahanap ng oras para ipagpatuloy ang lihim na pagmamahalan. Alam kong isang araw maaaring mabunyag ang lahat. Ngunit sa bawat halik, bawat yakap, at bawat sandaling kami lang ang magkasama, iisa lang ang malinaw sa puso ko. Hindi na kami makakabalik sa dati. At kung darating ang araw na may makakadiskubre, handa ba kaming panindigan ng lahat? Hindi ko pa alam. Pero ngayong gabi, habang nakasandal ako sa balikat ni Tito Ramon, habang nakaparada kami sa madilim na kanto, isa lang ang nasa isip ko. Gustong gusto ko siya, mahal ko siya, at hindi ko siya kayang iwanan. Lumipas pa ang mga araw, at gabi noon nung sinundo ako ni Tito Ramon mula sa school. Sabi ni Mama sa amin, baka abutin siya ng hating gabi dahil sa lakad nila ng supplier. Kahit pakiramdam ko, ligtas kami. Pagdating namin sa bahay, hindi pa ako agad bumaba. Nakaparada kami sa harap ng gate at nagtagal kami sa loob ng kotse. Tahimik lamang kami. Hanggang sa siyang unang nagsalita. Alam mo, Lara, sabi niya habang nakatingin sa akin, araw-araw kong pinagpapasalamat na dumating ka sa buhay ko. Napakagatlabi ako. Baka may makarinig. Wala namang tao eh. Tayo lang naman. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, lumapit siya at hinalikan ako. Mainit. Sabik na sabik at punong-puno ng damdamin. Yumakap ako pabalik sa kanya at nakalimutan namin ang lahat. Habang nagtatampisaw kami sa bawal na relasyon, hindi namin inakala na babalik pala si Mama. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nung marinig ko ang tinig ni Mama. Napatalon ako palayo kay Tito, ngunit huli na. Naroon siya sa labas ng kotse, hawak ang pinto at kita ang lahat. Nanlaki pa nga yung mga mata ko. Ma, hindi ko alam kung anong sasabihin. Si Tito Ramon naman, napatingin kay Mama pero hindi agad kumibo. Anong ginagawa niyo? Anong ibig sabihin nito? Nanginginig sa galit si Mama. Lara! Ikaw, Ramon, paano mo nagawa to sa akin? Parang gumuha ang mundo ko. Gusto kong lumabas at magpaliwanag pero anong sasabihin ko? Wala nang rason na makakapagpaayos ng pagkakamali naming dalawa. Binuksan ni Mama ang kabilang pinto at halos hilahin ako palabas. Ikaw, Lara. Teacher ka. Paano kung malaman ng iba? Paano kung may makakita? Paano kung kumalat to sa eskwelahan mo? Anong gagawin mo, ha? Hindi ko mapigil ang luha ko. Pasensya na, Ma. Hindi ko rin naman ginusto eh. Hindi mo ginusto? Bariin niyang tugon. Halos ikamatay kong pag-aalaga sa iyong bata ka. Tapos ganito ang gagawin mo. Kay Ramon pa. Tahimik lamang si Tito Ramon na nakayoko. Para bang alam niyang wala siyang karapatang magsalita. Dinala ako ni Mama sa loob ng bahay. Doon niya tuluyang binuhos ang galit niya. Kung hindi ka lang guro, Lara, baka ipahiya kita sa buong barangay. Kung hindi lang kita anak. Pero iniisip kita eh. Paano yung reputasyon mo? Ma, sorry. Umiiyak kong sagot. Nagkamali ako. Higit pa sa pagkakamali ito, Lara. Sigaw niya. Kahit anong gawin mo, hindi ko matanggap. Hindi ko matatanggap yung ginawa niyo. Pero tandaan mo, hindi ko pa rin nahayaang masira ang pangalang pinaghirapan mong buuin. Kahit galit na galit ako, anak pa rin kita. Tumalikod siya at umakyat ng kwarto. Iniwan akong tulala. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Tito sa akin. Hawak ang ulo niya. Halatang bigat na bigat. Lara, mahina niyang sabi. Pasensya ka na. Akong may kasalanan kung bakit nahuli tayo. Umiling ako habang pinupunasan ng luha. Pareho tayong may kasalanan. Pero anong gagawin natin ngayon? Kung ako ang tatanungin, hindi ko kayang tapusin to. Kahit magalit ang mama mo, hindi ko kayang mawala ka. Pinikit ko ang mga mata ko.
Pero paano? Paano kung kumalat? Paano ako? Teacher ako, alam mo yan. Hinawakan niyang kamay ko. Alam kong hindi hahayaan ng mama mo na mangyari yan. Kung gusto mo, lalaban tayo. At doon ako muling nalito. Mahal ko si Ramon. Mahal ko rin ang mama ko. At higit sa lahat, hawak ko ang pangarap kong maging guro. Pangarap na madaling masira sa isang pagkakamali. Buong magdamag, hindi ako nakatulog. Hindi na lumabas ng kwarto si mama. Nakahiga ako pero gising ang diwa. Iniisip ko kung paano ko haharapin ang bukas. Tama si mama. Hindi lang puso ang nakataya rito, kundi pangalan ko, trabaho ko at buong kinabukasan ko. Pero habang pinipilit kong kumbinsin ang sarili kong lumayo, mas lalo lang lumalakas ang tibok ng puso ko para kay Tito Ramon. Kinabukasan sa pagkainan, tahimik kaming tatlo, walang imikan. Tanging kaluskos na mga kutsara at tinidor ang maririnig. Hanggang sa si mama na ang unang nagsalita. Lara, mariin ang boses niya. Simula ngayon, gusto kong lumayo ka kay Ramon. Hindi kita hahayaang masira. Ayokong masira ang buhay mo dahil lang dito. Pero tandaan mo, galit pa rin ako at matagal bago kita mapatawad. Tumulong luha ko. Gusto kong sumagot pero wala akong boses. Si Ramon nakayuko lang, pinipigilang magsalita. Simula nung mahuli kami, nag-iba na ang lahat sa bahay. Hindi na ako palaging kinakausap ni mama. Malamig ang tingin niya, pero hindi naman niya ako siniraan sa iba. Alam kong pinipigil niya ang galit niya dahil sa reputasyon ko bilang guro. Ayaw niyang masira ang pangalan ko. Pero sa likod ng katahimikan, ramdam kong sugatan siya. At ako ang may gawa nun. Nahati ako sa dalawang mundo. Sa pagiging anak at ang babaeng hindi na kayang umiwas kay Tito Ramon. Isang gabi, nagkunwari akong gagawa ng lesson plan sa kwarto. Pero nang makatulog si mama, lumabas ako at bumaba sa sala. Nandun si Ramon at naghihintay. Tahimik lang kaming nagkatitigan bago siya lumapit at hinawakan ang kamay ko. Lara, bulong niya. Hindi ko kayang iwasan ka, kahit alam kong mali. Tumango lang ako. Nanginginig. Alam ko ring mali pero mas mali yata kung ipagkakaila ko ang nararamdaman ko talaga sa kanya. At doon, muli kaming bumigay sa yakap ng isa't isa. Walang nagsasalita at puro damdamin lang. Oo, Miss Love, hindi ko nilayuan si Ramon. Pinagpatuloy ko ang pakikipagrelasyon sa kanya. Muli niya akong inangkin at aaminin ko, doon ako nababaliw sa kanya. Kinabukasan, ramdam kong mas lalong lumalayo ang loob ni mama sa akin. Pero kahit ganun, patuloy pa rin kami nagkikita ni Ramon. Palihim, sa sala, minsan sa kotse. At sa bawat lihim na sandali, alam kong lumalapit kami sa puntong hindi na lang si mama ang makakahuli, kundi ang buong mundo. Hindi na normal ang bahay namin. Tahimik palagi si mama. Parang may iniisip palagi. At madalas pa ring wala. Pero hindi na tulad ng dati. Lagi na siyang nakamasid. Ako naman, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Alam kong tinitiis niya ang lahat. Alam kong pinipigil niya ang kanyang sarili. At iniingatan pa rin ako dahil anak niya ako. Pero yun mismo ang nagpapabigat ng konsensya ko. Na sa kabila ng lahat, pinipili pa rin niya akong protektahan. Isang gabi, nag-text si Ramon habang nasa kwarto ko. Nasa sala ako. Gusto kitang makausap. Matagal kong tinitigan ang mensahe bago ako bumaba. Paglabas ko, nandun siya. Hawak ang isang tasa ng kape. Nang makita niya ako, agad siyang ngumiti. Parang sabik na sabik. Lara, tawag niya. Sabay tumayo. Hindi pa man siya nakakapagsalita, niyakap ko na siya. Hindi ko kasi napigilan ng sarili ko, Miss Love. Sa yakap na yon, bumalik lahat ang sandaling pinipilit kong kalimutan. Bakit bang hirap? Alam kong bawal, alam kong mali, pero hindi ko kayang lumayo sa'yo. Kinaplos niya ang buhok ko. Ako rin, dahil alam kong totoo ang nararamdaman natin. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, naglapat ang labi naming dalawa. Sabik,
at punong-puno ng pagnanasa. Lara! Napasingap ako at agad na kumalas kay Tito Ramon. Nakita ko si Mama na nasa may hagdanan. Hawak ang dibdib niya na parang pinipigilan ng sariling pumutok sa galit. Ma, nanginginig kong sabi. Pero wala akong maisip kung paano magpapaliwanag. Hindi pa ba kayo nadadala na dalawa? Sigaw niya na umiiyak na. Sa loob ng bahay na to, sa harap mismo ng Diyos. Hindi ba kayo nahihiya sa mga sarili ninyo? Hindi ko siya matingnan. Si Ramon ay nakatayo, hindi makagalaw, parang lantang gulay na wala ring masabi. Tumulo ang luha ko. Ma, sorry. Ginawa ko naman lahat pero hindi ko talaga kayang pigilan. Hindi mo kayang pigilan yung kakatihan mo. Pero kaya mong sirain ang pangalan mo. Kaya mong sirain ang pamilya natin. Parang tinutusok ang puso ko sa bawat salita niya. Pagpasok namin sa kwarto, sinarado ni Mama ang pinto. Malalim siyang nagbuntong hininga bago nagsalita. Lara, mahal kita. Anak kita. Pero sobra na yung sakit na ginagawa mo. Pinuprotektahan kita sa abot ng aking makakaya. Dahil guro ka. Ayokong masira yung reputasyon mo. Kahit ako mismo. Ako mismo ay sinisira mo. Umiyak na ako ng umiyak. Pasensya na, Ma. Hindi ko naman ginusto eh. Nahulog lang ako. Alam ko. At doon ako mas nasasaktan. Kasi alam kong totoo ang nararamdaman mo. Pero anak, hindi lahat ng totoo ay dapat ipaglaban. Minsan kailangan mong pumili ng tama kahit masakit. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam kong galit siya, pero mas nangingibabaw ang pagmamahal niya. Umalis ka muna dito, Lara. Layuan mo si Ramon, bago pa tuluyang masira ang lahat ng pinaghirapan mo. Kinagabihan, nag-empake ako ng ilang gamit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero malinaw na sa akin ang isang bagay. Kailangan ko munang magpakalayo-layo. Pumasok si Ramon sa kwarto. Nakita niyang nag-aayos ako. Lara, hindi ako papayag. Kung aalis ka, sasama ako. Umiling ako. Pinunasan ko ang luha ko. Hindi pwede. Tama si Mama. Guro ako. Kung masisira ako, wala na akong kinabukasan. Hinawakan niya ang kamay ko. Pero mahal kita, Lara. Hindi ko kayang mawala ka. Napahagulgul ako. Mahal din kita. Pero kailangan nating piliin ang mas tama kaysa sa gusto natin. Kung hindi, parehas tayong masisira. Hinalikan ko pa siya ng huling beses. Isang halik na puno ng luha at pamamaalam. Habang bitbit ko ang bag ko palabas ng bahay, narinig ko pa si Mama na tahimik na umiiyak sa may kusina. Si Ramon naman ay nakatayo sa may sala, nakatingin sa akin na parang guguho ang mundo. At ako, habang binabagtas ang madilim na kalsada, ramdam kong dala ko ang bigat ng dalawang bagay, ang pagmamahal na bawal at ang pangarap na kailangang ipaglaban. Alam kong hindi na ako makakabalik sa dati, pero sana balang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko. Pansamantala akong tumuloy sa isang boarding house malapit sa school. Maliit lamang ang kwarto. Isang kama, maliit na mesa at bentilador. Pero kahit ganoon, ramdam kong mas magaan na kaysa sa bawat gabing umiiyak ako. Tuwing gabi, hindi ko mapigilang isipin pa rin si Ramon. Kung kumusta siya, kumakain ba siya ng maayos, nakakatulog ba siya o tulad ko ay gising pa rin. Ngunit sa bawat pag-iisip ko sa kanya, bumabalik din sa isip ko ang luha at galit ni Mama. At doon ko pa ulit-ulit tinatanong ang sarili ko, tama ba ang ginawa ko? Isang linggo ang lumipas, dumating si Mama sa boarding house. Naupo siya sa kama habang ako'y nakatayo. Anak, mahina niyang sabi, hindi ako pumunta dito para sermonan ka. Gusto ko lang makita kung okay ka. Tumulo ang luha ko. Pasensya na talaga, Ma. Dahil sinaktan kita. Hinawakan niya ang kamay ko. Oo, sinaktan mo ko.
Pero hindi ako titigil sa pagiging ina mo. Kailangan mo lamang ng gabay. Kaya nga, pinipili kitang protektahan dahil ayokong masira ka. Hindi kita kalaban. Pero sana, matutunan mong mas maging matatag. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, ramdam kong kahit galit siya, nandyan pa rin ang pagmamahal niya. Makalipas ang ilang araw, nag-text si Ramon. Pwede ba kitang makita kahit sandali? Hindi ko alam kung dapat akong pumayag pero pinili kong harapin siya. Nagkita kami sa isang parke. Sa ilalim ng punong dati naming tinatambayan ang mama ko noong bata ako. Lara, bungad niya. Halatang puyat. Mahal kita. Kahit umalis ka na, hindi magbabago yun. Ganon din naman ako. Pero alam mong hindi na natin pwedeng ipagpatuloy pa. Wala na ba talagang pag-asa? Tanong niya ng pabulong. Hinawakan ko pa ang kamay niya at sinabing, wala na. Hanggang dito na lang tayong dalawa. Kailangan na rin nating bitawan para wala nang masaktan. Kung ganoon, sana'y balang araw maalala mo pa rin ako, hindi bilang pagkakamali. Sa huling pagkakataon, niyakap ko siya. Bumalik ako sa aking trabaho bilang guro. Doon ko na binuhos ang sarili ko sa pagtuturo, sa mga bata, sa pangarap na matagal ko nang pinangarap. Hindi madali, pero bawat araw na nagdaan, unti-unti kong natutunang tanggapin ang desisyon ko. Si Mama, dahan-dahang lumambot ang pakikitungo sa akin. Hindi kami bumalik sa dati kaagad, pero bawat ngiti at bawat simpleng kwentuhan, palatandaan na kaya pa naming maghilom. Si Ramon, hindi ko na siya nakita ulit. Wala na akong balita sa kanya mula nang maghiwalay na sila ni Mama. Opo, kasabay ng pag-alis ko nun sa bahay, pinaalis na rin siya ni Mama. Pero pinili kong wag nang alamin kung nasaan na siya. Pinili kong kalimutan ang lahat. Minsan, kapag nag-iisa ako, bumabalik pa rin ang mga alaala. Ang mga halik, ang mga yakap, ang mga gabing kami lang dalawa. At oo, totoo. Minahal ko siya ng buong puso. Pero natutunan ko ring hindi lahat ng pagmamahal ay dapat talagang ipaglaban. Ako, si Lara. Isang teacher, isang anak, at isang babaeng nagmahal, nagkamali. Pero sa pagkakamaling yun, natutunan ko ring pumili. At pinili ko ang maging buo muli. Pinili ko ang tama. Sana'y huwag niyo akong husgahan. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. At salamat, Miss Love, sa pag-ere.